Importante sa isang leader ang katalinuhan, pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatarungan. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad. Sana papanoorin niyo ang #1 Ate Beng TV. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Gaano man kabigat ang dinadala, gaano man ang hirap na nadarama sa buhay mo, kaibigan ko, walang pasanin na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampasan. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Bawat buhay ay may patutunguhan, bawat pangarap ay may katiyakan sa puso mo. Huwag mabibigo, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Halina kayo't gumising, salubungin ang bagong silang. Halina kayo't tumulong, lipulin ang dilim. Ang bawat tao'y may patutunguhan, bawat problema ay may kalutasan sa isip mo. Huwag malilito, nasa iyo ang kinabukasan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. Tagumpay. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. Importante sa isang leader ang katalinuhan, pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatarungan. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad. Hello po, ako po si Ella Cruz. Sana papanoorin niyo ang #1 Ate Beng TV Channel 31. Maraming salamat po. Okay, sa ngayon po, inaantay natin ang pagdating ni Honorable Senator Grace Poe.
na tatakbo ang presidente, independent po ang kanilang partido. Pero may mga pundasyon po sila ng kanilang pagka-leader, no? Noong nakaraang mga halala, si Senator Chis Escudero po ay nasa Nationalist People's Coalition or NPC. So, in a while, no? Makaharap na natin si Senator Grace Poe, ang advocate for women, women empowerment advocate. Kita po natin, hindi lang pala mga kalalakihan ay may liderato, no? Tapos, ang dami pong supporters dito sa Davao del Sur ni late Fernando Poe Jr., ang ating action king. Hindi niyo po ba alam yan? Na si Senator Grace Poe ay isang anak ng dating tumakbong presidente na si late Fernando Poe Jr., na ayon sa mga results, no, ay nanalo siya dapat. Sabi nga nila, nadaya daw, as alleged, no? At yan lang ang late Fernando Poe Jr., the Action King, ang nakapagpasorry ni former President of the Philippines, Gloria Macapagal-Arroyo. Naalala niyo pa ba, nakita niyo sa television, na nag-sorry ang dating presidente ng Pilipinas, na si former President Her Excellency, President Gloria Macapagal-Arroyo? Nag-sorry siya dahil sa nangyari na ayun nga, no, as alleged, may daya na nakalang election na dapat daw sana mananalo ang late Action King na si Fernando Poe Jr. Yun, no? Sige lang, abangan natin, no? Nasa iyo ang kinabukasan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. Yes. Welcome po sa ating studio. Saan ako? Doon sa Sa Hadley? Sa Halsit. May bagong umaga, Voice of Truth. Voice of Freedom. may bagong umaga. Mga kabongga, kakwalan ka powers, live po tayo ngayon over DXPM 91.9, Supreme Power FM at Atibeng TV, teleradio po. Yes, Atibeng TV, Channel 31 or Channel 33. At kasama natin ang pinakagwapong senador sa buong Pilipinas. Wala pong iba, si Senator Francis Joseph Guevara Escudero. Sir Cheese na lang. For short, no? Magandang araw po sa inyo, Senador, the upcoming Vice President of the Philippine Republic. Ate Beng, magandang umaga sa iyo, sa lahat ng ating listeners ng DXPM dito sa 91.9 Supreme Power FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag ug Happy New Year sa tanan. Kailan lang po kayo nakakarating dito sa Digos? Mga 5 minutes ago. Ay, talaga, grabe ka-hectic po ang inyong schedule. Pero karangalan ko, Ate Beng, na muling makabalik dito at makabisita sa Digos sa lalawigan ng Davao at gayon din sa mga bagong create ng probinsya ninyo dito sa Davao del Sur dati. Yes, inaabangan po ang inyong muling pagbabalik. Dahil naalala mo noon sa Arnaldos ay nakita-kita tayo Opo. kasama ni Senator Grace Poe. Opo. Ngayon naman nakabalik kayo at mahal na mahal po kayo ng taga Davao
del Sur and Davao Occidental. Ngayon, di ba, pagbati ko, gaya na nasabi ko sa mga taga Davao Occidental, ang bagong likhang probinsya, welcome sa mundo at gayon din sa pamilya ng mga probinsya dito sa ating bansa. Yes, Senator Jez Escudero, alam natin na bago lang, no? Nakaraan ang Pasko. Di po ba? Opo. No, kumusta po ang inyong Pasko? Masarap naman po at maganda yung pagpapahinga. Naging magandang pagkakataon yun para mag-bonding kami ni Heart ng dalawang anak ko. At unang Pasko namin na magkakasama mula nung kami kinasal. Makikita naman sa inyo aura, no? Grabe ang buhay mo. Makikita natin happy ka. Now, ang bawat tao ay may kanya-kanyang New Year's resolution. Alam ko, parang wala ka nang baguhin. Nandyan na sa inyo ang positive na qualifications. Di ba? Pag uugali, okay kaayo. Di ba, Senator, may New Year's resolution po ba kayo? Ang New Year's resolution namin dalawa ni Heart, Matibeng, tigilan na namin yung pagkakaroon ng New Year's resolution na nagsisimula lamang ng January 1. Naniniwala kami, bawat umaga nagigising kami, bawat bagong araw na binibigay sa atin ng Diyos, bagong pagkakataon yun para baguhin kung anong gusto nating baguhin, ayusin kung anong gusto nating ayusin. At sana wag na tayo maghintay pa ng January 1 next year. Wag na natin hintayin yung bagong taon para ayusin at baguhin yung gusto nating gawin. Bukas na bukas mismo, kaya at dapat gawin na natin. Sayang naman ang panahon. Hindi alam nila na ang isang Senator Jez Escudero ay marunong magluto. Marunong po ba kayong magluto? Nagluluto po ba kayo na kung meron mga activities like medianoche? Actually, nag-aaral ako magluto mga 2-3 years ago. Actually, mahigit pa, mga 3-4 years ago. Pero pinag-aralan ko lang, Ate Beng, yung mga Pilipinong pagkain. Kare-kare, sinigang, adobo, tinola. May isang kakaiba lang, paella. At yun ang niluto ko nung Christmas Eve at saka New Year's Eve. Awa ng Diyos, naubos naman ng pamilya ko. Baka naawa sila sa hirap ng pinagdaanan ko para lutuin yung paella. Pero kinaugalian na po ninyong magluto. At nasayahan naman si Ma'am Heart doon. Oo, kasi alam mo, sa mundo ng politika, napakaraming kaguluhan, maraming pwedeng mangyari na hindi mo kontrolado. Pero alam mo, sa pagluluto, nakakapagbigay yun ng peace of mind, ika nga sa akin at kung sino man siguro nagluluto. Dahil sa pagluluto, kontrolado mo gaano ba karami ang asin, gaano ba karami ang paminta, gaano karami ba ang bawang na ilalagay mo at iba pang mga ingredients. Kumbaga, diktado mo kung ano mangyayari sa niluluto mo. Diktado mo kung magiging masarap o malasa yon o hindi. Yan ang wala sa iba. Hindi marunong magluto yung iba. Siyempre, umaasa lang silang kanilang makatulong. Pero ikaw talaga, Senator, ay hands-on. Now, dito ngayon tayo sa iyong political career. Nung nag-iikot kayo para mangampanya, nakikita namin, ayon sa survey, ikaw yung may pinakamaliit na ginagastos. No? More or less 30,000. Ikumpara sa mga opponents po ninyo. Naku, milyon na yata ang kanilang mga nagastos, no? 1.3, 1 point something million na. Sina Bongbong Marcos, sina Cayetano, 398 point something, at Lani Robredo, yan, 91.6 million. Now, sa inyo, paano mo ginawa yon? Actually, naawa ako sa sarili ko, Ate Beng, nung nakita ko yung survey na yun dahil ayon sa survey, 391 million pesos na raw ang nagagastos ni Senator Cayetano, 103 million ang nagagastos ni Senator Marcos, 91 million ang nagagastos ni Congresswoman Robredo, at 43 million ang nagagastos ni Senator Gringo Honasan. Mayaman sila, Senator, no? Kaya nga naawa ako sa sarili ko, bigla eh. Sa kabuuan, mahigit 600 million ang nagagastos nila para sa advertisement. Alam nyo, 6 na rang school building na yun eh. Oo. Gaano karami kayang bahay yun? Gaano karami kaya napagamot na natin at gaano karami kayang pagkain na nabigay natin sa mga nasalanta ng bagyo? Ang pag-iisip ko kasi, hindi ba, tumatakbo ka para makatulong. Hindi ka tumutulong para makatakbo. Sana, kung may ganun ako karaming pera, dalawang bagay sana ginawa ko, Ate Beng. Either hindi na lang ako tumakbo. Wag naman, kailangan ka ng taong binigay bayan. ko na lang sa tao at tatakbo ko. Baka mas sumikat pa sila at baka mas marami pa silang naibigay at naigawad na tulong sa ating mga kababayan. Kung ano man yung sikreto, Ate Beng, kung bakit ako nananatiling nangunguna sa ngayon, panatilihin na lang natin sikreto kasi pag malaman nila, baka gawin din nila.
Pero Senator, anong sikreto? Bakit nangunguna pa rin ikaw na survey? Kaya nga, sikreto na lang natin yun. Kasi pag nalaman nila, baka gawin din nila. Pag sinabi ko dito, hindi na sikreto tawag doon. Kasi gwapo ka, kasi matalino ka, kasi abogado ka. Hindi naman. Siguro kasi, matagal-tagal na rin naman ako naninilbihan sa larangan ng politika. Maglalabing 8 taon na ako sa gobyerno at naninilbihan. Kilala na marahil ng tao kung sino ako at ano ako. Hindi ko na kailangang magpanggap sa advertisement kung ano at sino ako. Pero pagdating ng kampanya, may konti rin naman kaming advertisement, Ate Beng. Pero hindi siguro aabot ng ganyang kalaki. Senator, ang daming mga obstructions sa inyong tandem ni Senator Grace Poe. Isa na doon yung TRO. Hindi po ba? Sa iyong presidential bid, sa inyong presidential candidate na si Ma'am Grace Poe. Now, ano pong masasabi ninyo na mayroong kinaharap na disqualification case being the tandem, no? Ikaw yung tatakbong vice president. Siyempre, strength ka rin niya, Senator. Alam niyo, nagpapasalamat po kami na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Sa pag-issue ng Korte Suprema ng TRO, Ate Beng, ibig sabihin nun, number 1, sabi ng Korte Suprema sa COMELEC, tigilan niyo na ang pag-disqualify kay Senator Grace. Sabi ng Supreme Court sa COMELEC, ilagay niyo ang pangalan ni Senator Grace sa balota habang dinidinig namin yung kaso. Matagal naman na namin sinasabi, Ate Beng, mukhang malabo na yung aming pag-asa sa COMELEC na makamit ang hustisya. At medyo lumalabas na yan ngayon. Yung pag-aaway ng mga commissioners at paglalabas na tila may mga commissioners talaga na biased na kontra at against na talaga kay Senator Grace mula't mula pa. Imaginein mo, may tumakbong kandidato, Ate Beng, na ang pangalan ay Lucifer. May tumakbong kandidato na trabaho daw niya, siya daw ay isang intergalactic warrior. Parang pinaglalaroan na lang nila. Maniwala ka, Ate Beng, nauna pang dinisqualify ng COMELEC si Senator Grace kesa dun sa dalawang yun. Oo. Kandidato pa yung dalawang yun, si Senator Grace, dinisqualify na nila. Tama ba yun? Hindi po. Sobrang pagiging bias na yate at bully yun ng COMELEC kay Senator Grace. Maging ganun pa man. Sa TRO, naniniwala kami na sa dulo, papanigan palagi ng Korte Suprema si Senator Grace kung ang pagbabatayan nila ay mga naunang jurisprudence o decision ng Korte. Kung saan sinabi ng Korte, hindi natin maaaring ibigay sa kamay ng mga hindi halal na mahistrado ng Korte ang pagpili kung sino ang susunod na magiging Pangulo ng Bansa. Ang desisyong yan, dapat ibigay natin sa kamay ng sambayanang Pilipino. So tuloy ang laban ng tandem na may puso. Tuloy po palagi at anuman ang gawin nila, naniniwala ko hindi nila mapipigilan ang kandidatura namin ni Senator Grace. Dagdag pa doon, sana tigilan na nila para harapin na lamang nila si Senator Grace at ako sa balota. Harapin na lamang nila si Senator Grace at ako sa eleksyon. Sa tingin po ninyo, Senator, sa inyong pag-iikot, hindi nakaka-epekto yung disqualification case sa pag-usad ng inyong kandidatura kasama ni Grace Poe? Naka-apekto palagi natin, Beng, hindi naman may kakailayon, pero sa paglibot namin, nais naming iparating ang aming mensahe, layunin at plataforma at patunayan na tuloy ang kandidatura dahil tuloy naman talaga ang kandidatura ni Senator Grace. Senator, sa maraming taon sa inyong public service, ay napakita na ninyo po ang inyong galing talaga, ay yung pagtulong sa taong bayan. Ngayon, isa sa mga nakita po naming problema dito sa lokalidad ay yung 4Ps. Masyadong nag-aalala yung mga focal persons natin ng 4Ps. Kung baga, conditional cash transfer ang labas niyan isulong po ba ninyo? Kasi nagwo-worry po sila, baka daw ma-cancel na kung iba ng administration. Actually, nabalitaan namin yan, Ate Beng. May signature campaign po, di ba? Pinagkakalat di umano ng ilang empleyado at opisyal ng DSWD na kapag hindi daw nanalo ang kandidato ng administrasyon, baka daw hindi na matuloy ang 4Ps. Alam po ninyo, pawang kasinungalingan po yun. Hindi nila dapat ginagawa yun dahil alam naman nilang hindi totoo. At hindi na po yan sang-ayon sa pinapangalangan kanilang tuwid na daan ang pakikialam nila sa politika. Nais kong liwanagin, kontrata ang 4Ps at CCT na pinasukan ng gobyerno at ng World Bank. Maski na sino pa po ang manalo, itutuloy po yan palagi. Sa parte namin ni Senator Grace, hindi lamang po namin itutuloy, papalawigin at aayusin po namin sa papanong paraan. Una, dapat po tanggalin yung hindi naman talaga kailangan, ilagay yung talagang nangangailangan. Pangalawa, kapag kami kalamidad o bagyong tumama sa isang lugar, dapat agad mag-survey ang DSWD dahil baka may bagong naghirap at nangailangan dun sa lugar na yon dala ng kalamidad.
pangatlo, nais po namin gawing 5-piece yun at hindi na 4 lang. Yung panglima po ay pangkabuhayan o livelihood. Yeah. Upang sa gayon, Ganda, no? sa pamamagitan ng puhunan o skills training, mabigyan po natin ng pagkakataon tumayo sa sariling paa yung mga beneficiary ng 4-piece ayon sa kasabihan, kasabay ng pagbigay ng isda. Turuan na rin natin sila kung paano mangisda. Yun po ang aming layunin ni Senator Grace kaugtay ng 4-piece at ng CCT. Yan po, dapat malaman ng taong bayan. Oy, para sa mga nag-worry ngayon, maraming pumupunta dito. No, baka Apo. daw hindi ituloy. Ay, Hindi yung- po galing sa pera ng kandidato ng administrasyon yung 4-piece. Kaya galing po yan sa pera nating lahat. Kaya matutuloy at matutuloy po palagi yun. Salamat po sa informasyon yan. Senator, alam nyo, daming problema talaga ang Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating mga OFW. Kamakailan lamang ang isang Joselito Zapanta, OFW po yon, ay nabitay dahil sa kakulangan na maiproduce yung blood money po. Wala po bang nagawa ang ating pamahalaan? Ano ang nararapat gawin sana ng ating pamahalaan para maisalba naman ang buhay ng isang OFW po? Una na sa lahat, kababayan dapat suriin po natin, Ate Beng, ang paggamit ng public funds bilang pambayad sa blood money. Public Kasi funds. private funds po lamang ang ginagamit. Nagsosolicit lang ang gobyerno sa mga pribadong individual. Dapat suriin at hanapan ng paraan ng gobyerno na magamit ang public funds para po dyan. Pangalawa, dapat trabaho ng consulate at ambassador ang magsilbi at magbigay ng tulong sa OFW sa simula pa lang ng kaso niya. Sa nangyaring kasi ito, pumapasok lamang ang consulate o embassy kapag ka na-convict na at napatawan na ng parusang kamatayan. Too late the hero na yan, ika nga. Dapat sa simula pa lang, nando na po sila. Tingnan nyo yung nangyari kay Pemberton halimbawa. Napansin nyo, yung mga empleyado ng US Embassy nasa tabi palagi ni Pemberton? Napansin nyo, nakipag-agawan pa sila sa pulis natin nung hinuhuli na si Pemberton sa loob ng korte. Hindi ko sinasabing tama yon, pero ganon sana klaseng proteksyon, ganong klaseng pagkalinga, ganong klaseng resback ang dapat na pinapakita ng embassy officials natin sa mga Pilipinong nahuhuli sa ibang bansa o may kaso sa ibang bansa. Dapat parang refuge nila yung embassy natin. Takbuhan ika nga at palagi dapat sila nakahandang tumulong. Imbis na magsilbing tour guide ang mga ambassador at consulate sa mga governor at congressman, sa mga senador at mayor na bumibisita sa lugar nila, ang pangunahin nilang trabaho, asikasuhin yung ating OFWs doon sa bansa kung saan sila naka-assign. Yes, Senator. Kung ikaw dyan, siguro buhay pa yon. Anyway. Di ba? Naawa lang ako Sana talaga. po, at alam nyo, nakakalungkot talaga, bagong bayani nating tinatawag, hindi naman nating tinuturing Di na ba bayani. masakit din, no? Kababayan natin si Zapanta. Anyway, tapos na yon, abangan na lang natin. May umaga pa naman. Sa pagpasok ng bagong taon, Honorable Senator Chis Escudero, ano po ang mga programa na isulo niyo sa Senado bilang mambabatas? Inaantay po namin yung aksyon ni Pangulo Aquino sa SSS Additional Benefits Bill. Ito po yung dagdag 2,000 sa SSS pensioners. Pinasa na po namin yan. Nasa kamay at lamesa na ni Pangulo Aquino. Kung kanya pong i-veto yan, susubukan po namin at sisikapin i-override yung veto. Kung kanya pong pipirmahan, maraming salamat. Kung kanya pong papalapsin tulo, marami ding salamat. Tinututukan din po namin yung tax relief law. Pilipino at Pilipinas na ang isa sa may pinakamataas na buwis na binabayaran sa buong mundo. Panahon na at dapat po talaga babaan yan. Hindi man natin mapababa ang presyo ng bilihin. Hindi man natin mapataas ang sweldo. Kung mapapababa natin ang buwis, tataas po palagi ang take-home pay ng ating mga kababayan at mas lalaki ang kanilang panggastos. Panahon na po para babaan yan. Marami nagsasabing hindi daw kaya, malaki daw ang pondong mawawala sa pamahalaan. Pero alam nyo, may kasabihan tayo sa wikang Pilipino. Kung ayaw, palaging may dahilan. Kung gusto, palaging makakahanap ng paraan. Mabuhay po kayo, Senator Francis Chis Escudero. Galing po ninyo, no? At saka well-versed po kayo. Sa lahat ng pangyayari sa buong Pilipinas, kailangan po natin yan. Bilang isang Vice President in 2016, sana po, no? Ipagdasal natin. Alam nyo, nakatuto po kami sa irregularidad ng Metro Rail Transit na may kaukulang 517 million ba yun na halaga, no? At yung Metro Rail Transit na yon ay hanggang ngayon, no? Di pa na-resolba.
Hindi po ba? Senator, isa po kayo sa nakatutok dyan. Ang isang bitangkol ay siguro takot na sa inyo. Actually, hindi siya dapat matakot sa akin. Matakot siya dapat dun sa mga naglaglag sa kanya. At siya ang ginamit na fall guy, imbis na sila po. Dahil hindi lang naman siya kumita, kung sakasakali, mas maraming iba pang kumita, baka mas malaki pa. Kaya ako nanawagang panahon na para magsalita siya at sabihin niya ang totoo. Alam nyo, maraming problema ang MRT sa Maynila. Palaging nasisira. Ang problema sa Mindanao, walang MRT. Hindi lang Metro Manila ang may karapatan magkaroon ng MRT. Hindi lamang Metro Manila, Cavite o Calabarzon ang may karapatan magkaroon ng release ng tren. Train pa rin ang pinakamurang paraan ng transportasyon sa buong mundo. Dapat pati po dito sa Mindanao, magkaroon at meron din. Layunin po namin ni Senator Grace, mag-allocate ng hindi bababa sa 30% o 30% ang national budget para sa Mindanao. 30% na pinakamataas na po sa kasaysayan ng bansa bilang pagsunod sa simpleng kasabihan din na put your money where your mouth is. Hindi pwedeng dakdakan ng dakdak na mahal mo ang Mindanao at may gagawin ka para sa Mindanao kung hindi ka naman naglalagay ng sapat na pera para sa Mindanao. Okay, Senator Francis Joseph, may Joseph pa, no? Cheese Guevara Escudero po. Maraming salamat. It's a great honor and great privilege to have you here. At rest assured, we're at your back. Maraming salamat din po. Sunod yata magsasalita na ay si Edu Manzano. Sigurado kong mas gwapo sa akin yan. Pero sigurado din ako na mas bata ako sa kanya. Sa muli sa ating listeners sa tagapakinig, maraming salamat po. Dagang salamat, ugmayang buntag, ug Happy New Year sa tanan. Senator, maraming salamat. Kinagalang po namin ang pagpunta nyo dito sa aming TV and radio station. No? Thank you, Ma'am Beth. And Sir Cheese. Okay, commercial break muna tayo. Mr. A, paki-request kay Senator na mag-ano doon. Oo. Ay, nandito na? Okay. Mga kabonggat kakwela, you are with us at the leading FM radio station and Atibeng TV Channel 31 or 33, Supreme Radio Station. Supreme FM Radio 91.9. Ako pa rin po ang Diwata. And much more. We are so much honored to have with us here ang, syempre, pinagkakaguluhan ng taong bayan. No? Mula noon hanggang ngayon, mula noong kanyang kabataan pa, na siya isang multi-awarded actor. Hindi lamang siya artista. Isa siyang host at celebrity. Naglingkod bilang isang sundalo. Siya lang siguro ang aktor na naging sundalo at hindi nyo alam yon. Sa kasalukuyan, isa siyang public servant, isang negosyante, isang ama. Siya po ay naglingkod bilang Vice Mayor ng Makati at Chairman ng Optical Media Board, kung saan nilalabanan niya ang mga pirata. At itong mga piratang to ay kaibigan niya pero wala siyang sinasanto. Mga kababayan po natin, masayang-masaya po tayo dahil ang isang Edu Manzano ay kasama po natin para eksklusibong interview. Magandang araw po, napakagwapong aktor at idol namin. Sir Edo. Mayong butag, Ate Beng, Diwata, tama nga. Tama, hindi sila nagkamaling tawagan, Diwata. At sa mga Ilonggo kapamati subong mayong aga sa inyong atanan. Yes, Sir Edo. Alam ko po na busy po kayo. Ang dami po ninyong nagawa sa larangan ng public service, no? Naging actor kayo, host at celebrity. Ganda ng buhay noon. Masasabi mo, naging punong-puno ang buhay ko, Ate Beng. Kaya nga, tapos, eto, sumali ka sa public service, di ba? Mas maganda yung buhay mo noon bilang isang celebrity, host, actor. Pero naging sundalo pa. Pero bago po kayo naging actor, sundalo po kayo. Opo. Kaya yung iba hindi nila alam na nung ako po naging artista, medyo huli na sa buhay ko. Na una ako, pagkatapos ng high school, naging sundalo kagad ako. Yeah, at alam ko, hanggang ngayon, nandyan pa rin yung init na iyong pagiging isang most outstanding actor. Marami po kayong award na natanggap. Pero, eto,
itatanong ko lang para malaman natin kababayan na by heart ay talagang gustong-gusto mong mag-alaga, di ba? Gustong-gusto mag-serbisyo. Well, Di ba? nasubukan ko na, Beng, pwede bang tawagan na lang kitang Beng, wag ate, kasi alam kong mas patanda ako sa iyo. Ang layo ng agwat natin eh. It's an honor. Ha? Kay Beng. Yes, Sorry, yes. pasensya ka na, huwag ka magagalit. Yes, Sir Ido. Alam mo, siguro kasi mula nung ako po umapak dun sa edad 60. Ay, o nga pala, hindi po nagsisinungaling po si Senator Chis Escudero. Ako po talaga ho ay mas matanda sa kanya. Ako, nung September, ako po officially naging dual citizen. Ako po ay naging Filipino citizen at senior citizen. Mabuti hindi ka din disqualified. Oo, tama. No, but yun nga sinasabi ko, late na po ako pumasok. And siguro, masasabi ho natin naging maganda ang naging buhay ko nung ako po nasa entertainment Oo industry. Pero gusto ko sanang magkaroon ng balanse eh. Kaya ako naglingkod bilang Vice Mayor ng Makati. At the same time, ako po ay naglingkod bilang Chairman ng Optical Media Board. At meron din ho tayo, Beng, sa Manila. Noong 2011, nakapagtayo ako ng the Adrian Manzano Cancer Wing sa Philippine Children's Medical Center. Wow. So magpo 4 years na kami next month eh. Na kung saan ina-address ho namin yung mga karamdaman ng mga batang may cancer between 3 years old all the way till 15. Yun nga, no? Dami niyo pong accomplishments nung kayo po ay naglingkod as Vice Mayor ng Makati. Yes po. Ano po ang greatest encounter ninyo? Hindi sa pagiging aktor, kung hindi sa pagiging public servant. I think pinakamahirap talaga minsan ay yung sistema, yung kasalukuyang sistema kung saan gusto sanang mabigyan agad ng solusyon ang mga problema ng mga tao. Ang nagiging problema natin minsan na inireklamo ho ng napakaraming mga taong gusto sanang makatulong ay yung sinasabing bureaucratic red tape. Pati yung mga proseso para kayo halimbawa makapag-qualify ng tulong sa iba't ibang ahensya, napakahaba din. Yung isang bagay na gusto natin buwasan, yung sinasabing red tape pa yan, kasi para makapag-attract ng not only business pero opportunities. Alam niyo po, kilala niyo lang po ang aking anak na si Luis. Pero ginawa kong aking mission sa buhay na kailangan matapos muna siya ng pag-aaral bago siya pasukin kung ano mang larangan ang gusto niya. Basta pag-apak niya ng 18, nakapag-graduate, bahala ka sa buhay mo. So sabi ko, pag-graduate ng college, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Tsaka lang naman siya pumasok sa industry. Bagay po talaga sa inyo magiging senador, Sir Ido Manzano, dahil ang dami niyong affiliations, dami niyong awards. Thank you, Dami Ben. niyo pong medals, nagiging awardee po kayo mula sa maraming institusyon, no? Thank You you. have that outstanding and unblemished record sa pagiging Vice Mayor mo mula sa National Press Club. Thank you. No, naging awardee po kayo, Huwarang Filipino Award for Public Service. Thank you. Galing niyo po, Sir Ido. At People's Choice Award. Ibig sabihin, People's Choice ka. Para kang darling ng crowd, People's Choice, no? Sa 16th Annual Parangal ng Bayan Awards, no? Ikaw din ay naging awardee as Outstanding Vice Mayor, 12th Annual National Consumers Awards for Government Service and Anti-Piracy ito. Ito Opo. ang pinaglaban mo. Yes Mga maraming pirata ang mga kalaban mo dito at sila po ay armado. Hindi ba kayo natatakot? Did you fear your life na baka... Nakatulong siguro sa akin yung naging experience ko namin bilang isang sundalo. Ay, oo nga. So, Oo nga. kung bibilangin niyo po yung mga taon, nung tayo po pumasok, maganda yung naging training ko. So, at least kahit papano, nagamit ko din nung ako umupo for 6 years bilang chairman ng Optical Media Board. Hindi ko makikita sa personalidad nyo na ikaw po ay 4th Dan Judo black belt. Yes Yes po, po. naging 3 executive times vice president ako ng... champion? Opo. Ikaw? Yes Ang po. isang Maaga Ido ako nagsimula. Talaga at hanggang ngayon, you're still very active, no? Yes. Parang mga reconnaissance natin na ating mga reflexes. Pwede Ganun. pa. Palakas-lakas pa. Yeah, totoo yan. At nagagamit po niyo yan to run after this pirata. Well, alam niyo kasi yung mga pirata, hindi lang po DVD ang pinag-uusapan dyan eh. Oo. Marami sa mga maaming nare-raid at yung iba, yan po ay sa matter of public record na minsan, kasakasama doon is yung mga shabu, mga drugs, mga shabu, nandun yung mga bala, barel.
Minsan kasi doon sa mga, halimbawa yung pagta-transport ng mga kahon-kahon na yan, nasisingitan kasi ho ng mga droga yan eh. So, kaya nung kami po dalungkulan bilang chairman ng Optical Media Board, lagi ho kami kasamang mga pulis. Because nagkaroon ho kami ng combined action versus nung sa mga alam ho namin, hindi lang pirata, kundi mga drug pushers din. Yeah. Senator ka na talaga ha, Sir Edo. Ako Maraming na salamat, nagbunyag Diwata, sa iyo, Beng. no? At sisikapin na syempre nagmamahal sa inyo na maluklok ka sa pwesto bilang isang senador sa 2016. At ito lang, we cannot serve two masters at the same time, di po ba? Opo. Bilang isang host, bilang isang actor, celebrity, businessman. Opo. Paano mo i-balance ito? Okay. Sa mga hindi nakakalam po, ako tumigil na po ako ng paggawa ng pelikula noong 2004. Pero you have done hundreds of films Oo, already. kaya napapanood ako sa mga replay. Pero akala diba? nila gumagawa pa rin ako. Pero 2004, yung last movie ko, yung huli kong teleserye was 2006. So talagang labas na ako ng eksena. Actually ngayon ay nagko-concentrate ako sa negosyo at meron akong ilang mga restaurant sa Metro Manila at isang export and distribution business. So mula noon, unti-unti, kasi matagal-tagal na rin ako eh. At Diwata Beng, tama yung sinabi mo, mahirap mag-serve ng dalawang masters. So ako, ang sinasabi ko, hindi ko na babalikan yung yung industriya ulit. Focus ka na sa Oo, public tapos na service. ako. Anong nakikita mo na mga problema dito sa ating bayan na nag-push po sa inyo na talagang palawakan mo yung public service from being a vice mayor ng Makati City, no? Ngayon, palawakin mo buong Pilipinas na di ba? Pagsiserbihan mo kung magiging senador ka na, at tsak na maluluklok ka. Bilang isang senador, maraming problema, hindi po ba? Bang nakikita ko kasi isa sa mga problema po ay yung kakulangan ng oportunidad sa Pilipinas. Yes. Kasi ang dami nang umaalis eh. Ilang milyong Pilipino na po ang umalis. Mga 9 million plus Filipinos ang umaalis. At meron pa rin umaalis araw-araw kasi wala silang makitang opportunities dito sa Pilipinas. Kaya ho namin sinasabi, wala namang Pilipinong gustong umalis ng sariling bayan. Ang sarap ng buhay natin dito. Ang ganda ng Pilipinas. No, dito sa Pilipinas kapag wala kang asukal, wala kang cooking oil, kakato ka lang sa kapitbahay eh. Oo. Bibigyan ka eh. Subukan mo gawin sa ibang bansa yan. Close family Hindi ka nga ties. pagbubuksan eh. Totoo yan. So, Wala kang neighborhood doon. oo, wala yung feeling of community nga sa Talaga. iba. So, yun ang sinasabi ko. Yung mga OFW na yan ba'y labag sa kanilang kalooban umalis? Dahil nandoon yung opportunity sa ibang bansa. Bakit lahat ng tao gusto pumunta ng Amerika? Kasi nandoon yung opportunities. Wala namang gusto mula Amerika pupunta ng Pilipinas eh. Totoo. Maliban lang kung meron siyang malaking multinational company na nandito. Dapat yung mga opportunities na yan po ay to be shared by all. Para sa lahat yan eh, hindi lang para sa iilan. That's why kailangan ho natin, mag-expand ho natin yung mga borders natin para makapag-engkanyo tayo ng mga negosyante, magtayo ng mga negosyo. You know, isa sa mga bagay na kailangan halimbawa dito sa Davao del Sur, maganda yung magkaroon ng sa tulong din ng national government ng mas malawak na countryside development. Kasi nung ako Vice Mayor ng Makati, ang populasyon po ng Makati alas 7 ng umaga ay 600,000. Pero pagdating ng 11 o'clock ng umaga, nasa 1.2 million. Ibig sabihin, lahat ho ng tao ay pumapasok ng Makati para magtrabaho. Economic growth. Oo. So, kailangan, the economic growth, eksakto po, ay dapat pwede namang sa countryside. Bakit kailangan sa Metro Manila pa? Kaya nga, no? We are trying to be economically stable. Bakit natin pinapapunta ng ibang bansa pa yung mga tao? Meron man tayong sources dito. Tama po kayo. Yes, and Diwata, hindi na talaga siguro aalis at lalayo pa ang mga tao sa kanilang mga rehiyon, sa kanilang mga lungsod, kung meron silang nakikitang opportunities din. So, that way, decongest Manila. At the same time, nabibigyan ho natin ng mas magandang buhay ang mga nasa paligid. Yes. Ito na, Si Sir. Okay. Uy, mamaya na yan kasi di pa kami tapos si Sir Edo. Maganda ang aming discussion, no? Maraming nagtitext dito. No? Maraming tanong pero personal man, hindi po natin isa sa area ito. Basta gwapo si Sir Edo. Basta gwapo si Sir Edo. Thank you, Siyempre, Ben. ang nasa sa isip nila,
ang isang Vilma Santos, di ba? Siyempre, sikat na sikat yun. Oo. Well, bahagi yan kasi si Lois, di ba? Oo, bahagi yan ng buhay mo. Na Jack, makakatulong yun sa pagpaangat ng political career po nyo. Tingnan mo, may mga nagtitext. Anyway, Sir Ido, no, kailangan ka ng tandem po ninyo. Tandem na may pusong mga kandidato, hindi po ba? At mga may puso din ang taga Davao del Sur na talagang magtulong po sa inyo para makakaupo po kayo sa Senado. Ano pong gusto ninyong sasabihin na talagang tatalab sa puso nila? Ito magandang pagkakataon kasi. Marami ho kasi ngayon din sa ating mga botante ay yung mga kabataan. Ngayon kasi mas lumaki na yung voting population at mabibigyan mo sa pamamagitan po ninyong boto, doon po, yan po inyong karapatan. Huwag yung sasayangin. Dito sa 2016, suriin nyo mabuti ang mga kandidato. Dapat pumayag silang sagutin ang inyong mga tanong. Ask the hard questions. Para nang sa ganon, makikita mo kung yung kandidato po ay karapat-dapat. So, ang akin po, magandang 2016 kasi po, ang isang bagay na dapat po nating malaman at napapansin ay iba ng Pilipinas ngayon Tayo po ay hindi lang tayo citizen of the Philippines, kundi citizen of the world. Dahil yung mga dating mga borders o yung mga humahakbag sa atin, nawala na mula nung pumasok ang cellphone, pumasok yung iPad, pumasok yung Facebook. So, tayo kailangan makasabay po sa ating mga kapitbahay, ang Vietnam, ang Malaysia, Indonesia, ang China. So, kaya po, dapat ho nating isipin na dapat magsama-sama ho tayo. Walang iwanan. Yes. You are destined to be at the House of Senate. Yes, Senator, ako na nagsabi Magdilag Anghel Casada Yes, Diwata. Senator Edo Manzano. Yes, Maraming po. salamat po. Not unless may mga programa pa po kayong hindi ko na itanong at gusto nyo ipaalam ng ating mga kababayan. Well, babalik pa naman tayo rito Yes, sa Digos. totoo po Pagbigyan yan. din po natin ng panahon yung ibang mga kandidato. Yes, maraming salamat. It's an honor and great privilege to have you here. Ang isang at nag-iisang guwapito, actor, celebrity host, isang sundalo, isang businessman. Ngayon, magiging senador na sa 2016. Mabuhay po kayo at congratulations. Beng, Senator lang. Ako lang nagsabi, ha? Oo, ikaw pa lang. Senator Edo Manzano. Maraming salamat, Diwata Beng. Yes, Thank maraming you sa salamat, inyo tanan. Senator. Mayong adlaw at daghang salamat. Uy, ang galing niya magsalita na siya ng Bisaya. Kay Ilonggo ko yan ay. Okay, balik po tayo dito sa ating palatuntunan. Voice of Truth. Voice of Freedom. Voice of Truth, Voice of Freedom. Maraming salamat, Senator. Senator Edo Manzano, maraming salamat po. No? Monitor karon. Paki-record na lang daw sa Aris, kay nabatikos daw si Kuan. Riz. Nabatikos daw si DIDI, Mr. A. Gibatikos daw ko, ang sayang batikos, paki-record daw. Ah? Mauna din ha, no? Paki-check na lang. Monitor daw. Okay. Wait lang ha. Naka-record dong? Okay na. Ay, sige daw. Ikaw daw. Paano yan? Okay na. Okay. Wapak na. Nakapagpa-picture kayo ni Sir Ido? Nakapag-picture kayo ni Senator Jess? Okay, inaantay natin, no, ang ating dagdag pa i-interviewin ngayon, no. Salamat, Senator Jess Escudero, Vice President Jess Escudero. Maraming salamat po. Dami pong texters dito. Sana po ay nakita namin si Senator Jess Escudero at Senator Edo Manzano. Senator ng kanyang Dito lang sa gawas. ang kanyang pangalan, ang kanyang address. Very good, no? It's a pleasure to have here. Makikita ninyo mamaya-maya ang replay ngayong 6 p.m., no? Makikita ninyo ang kagwapuhan ni Sir Edo Manzano. Makikita po ninyo ang kagwapuhan ni Senator Jess Escudero.
ang dalawang naisalang na natin. Maya-maya ay isalang natin si Attorney Lorna Kapunan at si Senator Grace Poe. Si? Nagtawag siya mag-phone pass. Si Senator Grace, si President Grace. Wala na? Ano? Nandyan na si Attorney Lorna Kapunan po. Wow, Ate Ben, congrats. Hi, dear. Haba ng hair. Nelay. Okay. Okay, Boys of Truth, Boys of Freedom. Voice of Truth. Voice of Freedom. Dahil tatuloy po tayo sa ating talakayan, no? Ang isang Sir Ido Manzano. Hi, Ruby. Diwata. Yes, ma'am. Remembering Vilma Santos. Yes, remembering Velma Santos. Idol na idol. 2 minutes lang. In 2 minutes, okay. Yes, Ruby. Ang galing naman. Yes, diwata ng Davao del Sur. So, grabe ka, kusog ni mo karong kuana, kanang buntaga, naglanog-lanog ka, bisan asa, while nag-ride ko og tricycle. Kasi, Dunggan ako ang imong tingog, interview with Senator Cheese. Cheese Escudero, Yes, he's running for Vice President. President. Tulungan natin siya. Yes. Alam mo si Senator Cheese, dito na yan before, di ba? When he is running for senator, ang katawan sa Davao del Sur, nagasuporta Ruby, na. Yes. Sandali lang, no? Who's on air? Nandito po ngayon Nasa linya? Nasa linya ang iniidolo ng ating mga kababaihan. Si attorney ba yan? Yes. Okay. Ang iniidolo ng ating mga kababayan po natin sa Davao del Sur and Davao Occidental. Hello po. Hello po. Ang susunod, hello po. Mabuhay po kayo at magandang araw. Ate Beng? Yes, ma'am. Attorney Lorna Kapunan, mabuhay po kayo. Hello. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po. Hello. Hello, ma'am. Maraming salamat po, no? Nandiyan po kayo sa linya. Ipapakilala lang po kita, ma'am, no? Ang nasa linya ngayon ay isang batikang abogada, kilalang kilala. Sa kanyang tapang at talino, isang guest candidate po siya ng Aksyon Demokratiko, ang partido ng yumaong Senadora Ol Ruco. At tulad ni Senator Ruco, nakilala natin bilang the honorary woman at the great equalizer. Itutuloy niya ang laban para sa karapatan, LPK, ang mga kababaihan at kabataan. Mga kababayan po natin sa Davao del Sur at Davao Occidental, siya po ay karapat-dapat at may tunay na key, ay talagang may karat, no? Sa Senado, sa Attorney Lorna Pataho Kapunan, magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw po sa inyo. At sa lahat mga nakikinig, maayong buntag sa inyong tanan. Yes, Attorney Lorna Kapunan. Sayang, no, hindi po kayo makikita sa television dahil nasa linya po kayo. Pero kukunin na lang namin yung still picture po ninyo. Ay, nandito na. Nandito nga pala dahil teleradyo tayo, nakikita na po ang kagandahan ninyo dito sa aming screen. President po. Yes, nandito na si Senatorial Aspirant, Attorney Lorna Pataho Kapunan. Tatawagin na lang din kitang Senator. Hindi po ba kayo natatakot sa inyong advocacy na siyang magloklok sa inyo sa pwestong pagkasenadora bilang isang matalino, matapang na abogada po? Ay, ito nga tayo hindi naman sa 38 years of law practice natin, wala naman tayong kinakatakutan, no? Sabi nga nila, si Atty. Kapunan, hindi natatakot, sari-sari ang mga kalaban niya, pero napapanalo naman niya ang kaso, no? Kasi sapagkat, para sa totohanan lang tayo, para laban lang tayo para sa karapatan, no? Kanya, after 38 years po of private practice, tayo naman nag-decide na gumamit ng ating tapang at ating competence para sa government
naman para pagsilbi, no? At tayo naman po ay tumatakbo sa isang agenda ng tinatawag na hope. Yung H na hope po ay para sa honest government. Honest government. At tama po. Yes, ma'am. At sa honest government na yan, kailangan may accountability ang mga public officials, no? Yes, ma'am. Tingnan natin yung paano ginagastos ang ating taxes, no? Kanya napaka-importante na ipasa na yung Freedom of Information Bill na yan. Okay po. Sa honest government, kailangan rin ng non-selective justice, no? Kasi kuminsan napakatagal ang justisya, kuminsan kasi kulang ang courtrooms, lalo na dito po sa Mindanao, no? Kulang ang ating korte, kulang ang ating mga judges, kulang ang ating mga prosecutors. Kailangan pataasin natin ang budget ng ating justice system. Ang H din po ay para sa health, no? Sa pag-iikot natin, sabi nila, kulang na kulang po yung ating PhilHealth program. Dapat po, ang kailangan, libre na laboratory treatment. Sa dami naman ang binabayad natin sa PhilHealth na yan. Dapat, libre ang laboratory treatment kung dapat, no? At wala kang pambayad ng laboratory. Libre rin dapat ang operasyon. Kung hindi mo kaya ang operasyon. So, health po yan. Yung O po sa home, opportunity for all. Mga kababaihan, mga youth natin, mga senior citizens, mga OFW na gusto nang umuwi. Mga veterano natin, yung lumad natin dito, yung mga ancestral tribes natin, mga veterans, mga artists. Kasi tayo po may advocacy po tayo na napakagaling ng mga artists natin sa inventor, wala namang suporta sa gobyerno. So, po yung opportunity for all. Yung P para sa hope po, yung P ay para sa peace. Napakatagal nang walang peace sa Mindanao. Yes. Ang posisyon ko po dyan, ang peace nakatuhog po yan sa economic issue, no, sa poverty. Dapat po, nandito tayo sa Mindanao, Mindanao resources para sa mga Mindanaoan. Doon lang natin mag-solve ang peace problem na yan. Na ang resources ng Mindanao ay gagamitin sa Mindanao. Kanya kailangan natin ng prosperity at productivity dito sa Mindanao. Hindi yung pera ninyo ay pumupunta sa Visayas at sa Luzon. At finally, ang E sa hope po natin ay para sa edukasyon. Dapat tingnan natin yung libreng edukasyon kasi para sa mga nangangailangan. No? Sa Constitution po natin, nakalagay libre ang elementary and secondary education. Dapat libre na rin ang tertiary or ang college education. Edukasyon, environment. Napaka-importante po ng environment, yung issue ng climate change. Dapat may legislation tayo para sa climate change. At finally po, employment. Alam niyo po, ang problema sa bayan natin, Ate Beng, yes, ma'am. Kulang po ang trabaho dito. Kanya maraming unemployed, maraming ginagawang contractual, maraming hindi binibigyan ng sapat na sahod. So, kailangan magkaroon tayo ng mga batas para bigyan ng incentives po ang mga businessman na magtayo ng industry dito. Lahat po ng industry, yung sapatos natin, namatay na yung mga rikina industry natin. Yung mga damit natin, lahat made in China. So, kailangan bigyan natin ng incentives, hindi lang ang mga multinational. Kasi sabi nila sa APEC, papasok ng lahat. Paano yan? Mamamatay po ang mga Filipino business. So, through legislation, bibigyan po natin ng advantages po ang Filipino businessmen para mag-create ng jobs at ma-solve yung employment problem issue natin. So, hope po ang agenda natin. Napakaganda ng inyong agenda, Senator na sasabihin ko, Attorney Lorna. Attorney Beng, maraming salamat. Yes, ma'am. At sa inyong pagka-human rights lawyer or advocate, ano pong greatest achievement po ninyo?
Alam mo, ang sabi nga human rights, pero legal rights, no, karapatan po natin lahat. Yes, ma'am. No? Kanya, ang pinaka-achievement ko po dyan, sa 38 years of practice natin, pinaglalaban po natin ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa Constitution natin. Whether sa karapatan sa domestic relations, yung away ng mag-asawa, yung protection para sa kabataan, pinaglalaban din po natin ang press freedom, no? Kasi marami na kayo sa media ang nagiging biktima ng kaharasan, no? Dahil sa kasi ang istasyon niya ay Voice of Truth, Voice of Freedom. Unfortunately po, yung mga nagsasabi ng totoo sa media ay nababaril na. So, marami po tayong kaso na kliyente po natin ng mga tao sa media. So, ang paninindigan po ng Attorney Kapunan wala pong mahirap na kaso. Wala pong naniniwala tayo na dapat lumabas ang katotohanan at dapat maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ito ang final na lang na question, no? Bilang isang magaling, matalino, at talagang lumalaban na abogada, ano po ang comment po ninyo or opinion or view ukol po sa temporary restraining order na binigay ng Supreme Court sa disqualification case sa paparating na presidente ng Pilipinas, Grace Poe? Alam mo, pinag-uusapan natin ng karapatan ng bawat mamamayan ang bumoto. Hindi lang yon obligasyon ng bawat mamamayan. Karapatan rin natin na pumili ng kandidato na gusto natin, yung naakala natin na pwede magsilbi sa bayan. Sa ganyan, tama naman ang ginawa ng Supreme Court. Sapagkat nakikita natin na ang COMELEC may tinatawag na grave abuse of discretion. Dapat ang gagawin nila patakwin lahat ng pwedeng tumakbo para ang taong bayan ang siyang pipili. Hindi ang COMELEC ang pipili ng sinong gusto nilang tumakbo at sinong gusto nilang manalo. Sa Constitution po natin, wala po sa batas na ang COMELEC may otoridad. Ang jurisdiction lang po ng COMELEC ay tungkol sa regional, provincial, municipal at city officials. Pag pinag-uusapan na ang disqualification ng presidente, wala na po sa COMELEC yon. Nasa Presidential Electoral Tribunal na yon. Ang otoridad ng COMELEC ay tingnan lang kung tama yung linagay sa Certificate of Candidacy tungkol sa number of years na residence at kung totoo ngang natural-born Filipino. Kung nagsisinungaling nga si Senator Grace, sabi niya, gusto ko magpresenta ng evidence, hindi niyo naman ako pinagpresenta. Kanya tama ang Supreme Court dyan. Mali ang COMELEC at nagpapasalamat tayo sa chairman mismo ng COMELEC na nagsabi, mali ata yung ginawa ng COMELEC. Dapat pinagbigyan natin ng pagkakataon si Senator Grace. Napatunayan yung nakalagay sa Certificate of Candidacy niya ay totoo at dapat hindi ma-disqualify siya, no? At malapit na po ang hearing ng issue na yan. January 19. Hello? Nawala na po si Attorney Lorna Pataho Kapunan po, ang ating upcoming senator. Nawala siya sa linya, no? Ay, nandyan. Para makapagmensahe siya. Hello, Attorney. Sorry, naputol po tayo. Sasabihin ko sana malapit ng hearing sa Supreme Court. Go ahead po. Confident po ko na mananalo si Senator Grace at isasama siya sa balota para ang taong bayan ang siyang magsabi kung karapat-dapat na maging Pangulo ang Senator Grace. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ikaw talaga. Maraming salamat rin, Ate Beng. Sana nakita niyo ako dyan at sana nakita ko rin kayo. Oo nga next time po, first time ko po dito sa inyo at babalik po ako dito. Welcome po kayo. Maraming salamat. You have given us the opportunity to talk with you
no, para po mapaklaro natin ang mainit na issue ukol po sa TRO na yon, at yung hope na agenda mo ay talagang wapak na wapak, no, para sa ating mga kababayan na mga Pilipino na nangangailangan talaga ng agenda na yun, the hope. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Mawala ng pag-asa, dito po tayo sa galing at sa puso. Laban para sa karapatan, Attorney Lorna Kapunan po. Daghang salamat, Ate Beng, at sa lahat ng mga nakikinig dito. Yes, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo and congratulations. Bye. Bye-bye po, Attorney Lorna Kapunan. Advocate po siya at modelo ng mga kababaihan katulad ng ating paparating na rin na presidente ng Pilipinas. Si Senator Grace po may bagong umagang darating. Pakinggan muna natin bago natin siya isalang, ha? Gaano man kabigat ang dinadala, gaano man ang hirap na nadarama sa buhay mo, kaibigan ko, walang pasanin na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampasan. May bagong umaga para Importante sa isang leader ang katalinuhan, pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatalungan. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad. Ang iyo po nakita sa telebisyon, syempre, 2016, presidente na ng Pilipinas. Ako na magsabi. Siya si Mary Grace Natividad po Llamanzares, no? Isang Filipino philanthropist. Siya po ay nagsilbi as chairperson of the Movie and Television Review and Classification Board, no? From 2010 to 2012. She has served in the Senate of the Philippines since 2013. Yan po ang bagong umagang darating sa buong Pilipinas. Ang nag-iisang Senator Grace po. Welcome po at magandang araw po sa inyo. Naku, magandang araw po at maganda naman ang bungad ng araw ko sa inyo, Ate Beng. Maraming salamat po sa introduction at napakaganda nyo pala in person at inyong suot. Ang cute nitong mga laces at napapansin ko, ang dami na palang nagpunta ditong mga iba't ibang mga personalidad at Yes, celebrities. Kayo talaga ang nangunguna dito sa inyong lugar. Maraming salamat po at maayong buntag po sa ating mga nakikinig. Alam niyo po, Ma'am Grace, Senator Grace, we're much honored and very much privileged to have you here at our TV at Channel 31 or 33 at saka sa atin pong studio ng DXPM. At isa akong babae, no? Na syempre naghahanap ng isang modelo na katulad po sa inyo. You are the model. No? Isang excellent model in leadership para po sa mga kababaihan. Yan, itinataguyod natin na women empowerment. Oo nga, tatlo-tatlo tayo dito. Una si Attorney Lorna, tapos kayo po at ako naman. Kaya maraming salamat. Ako'y masaya sa pribilehiyong binigay ninyo sa akin, Ate, Yes. Ate Beng. Sa TV, maganda ka. Lalong-lalo na sa personal, no? Kulang sa tulog po, pero salamat po. Hindi nakikita na feel mo yung stress or worry. Now, Senator, ikaw palagi ang laman ng balita, no? Oo nga eh. Yeah, kabila. Kabila. Mapa television, mapa newspaper. Nandyan laman yung beautiful face mo. Ako naman, hindi po. May mga negative, may mga positive comments. Kamakailan lamang po ay kabi-kabilang mga kaso na naihain po laban sa inyong pagtakbo. At noong nakaraang linggo, no, naghain po ng TRO, no, ang Supreme Court para syempre hindi i-serve, no, yung disqualification order mula po sa COMELEC. Kaya ang tanong po ng mga kababayan, kandidato pa po ba kayo hanggang ngayon? Naku, Ate Beng, kaya nga po ako nandito. Alam niyo, bumabalik-balik talaga ako sa Digos. Pero sa pagkakataon na ito, ay para din mabigyan ng
kalinawan ng ating mga kababayan na ako po'y kandidato at ako po'y nag-iikot sapagkat gusto kong iparating ano bang pwede kong gawin para sa ating bayan at ano ba ang kailangan pa ninyo na maaring hindi pa namin nalalaman. Lalo na pag pupunta ako dito sa Digos, marami tayong mga kaibigan dito at napakaganda dito eh. Alam niyo po, pag ako'y talaga nag-iikot, sabi ko, sa Metro Manila talaga, masyado nang limitado ang mga lugar na mapupuntahan mong maaliwalas pa, kailangan talagang ayusin. Pero dito sa Digos, marami tayong pwedeng gawin pang mga oportunidad para sa ating mga kababayan. Yes, Senator Grace, no? Kulang pa gani ang pagpanerbisyo mo bilang isang senador, pero tinatawagan ka ng taong bayan, no? Hindi lang mga kababaihan, lahat-lahat, pati na mga kabataan, na talagang dapat tumakbo kayong bilang presidente. Kaya maraming nagagalit sa COMELEC, di ba? Nung nag-file po sila ng disqualification case sa inyo, ibig sabihin doon, treat ka sa mga oposisyon. Anyway, sa inyong speech, nagdeklara po kayo ng 20-point agenda para sa ating bansa, Pilipinas, at para naman sa kapakanan ng taong bayan. Maaari po ba ninyong ipaliwanag, i-expound ang mga punto dito, lalo na sa agricultural sector, sa edukasyon at sa tourism po? Opo. Alam niyo po sa ating bansa, ang isa sa pinakamahirap na sektor ay agrikultura. Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, kulang pa rin ang suporta sa irigasyon, sa pataba, sa lupa, dahil wala silang pera, sa 5-6 lang sila humihiram madalas. At pangatlo, crop insurance, pati na rin post-harvest facilities. Ngayon, kung ako'y Pangulo, makakasiguro kayo na yung budget ngayon ng DA, mas lalo pa nating itataas sapagkat kulang po. At saka alam nyo, pag mahal pong gumawa ng pagkain dito sa ating bansa, mahal din po ang bilihin. Lahat po apektado pag ang agrikultura ay mahina. So yan po ay ating tututukan para sa ating mga magsasaka. Huwag po kayong mabahala sapagkat yan po ang aking advokasya na matulungan talaga kayo at hindi kayo mapapahiya dito sa ating mga pangako. Pangalawa po, sa edukasyon. Nasa konstitusyon po natin na ang mga estudyante, ang ating mga kabataan na may karapatan sa isang dekalidad at maayos sa edukasyon. Pag ako po ang Pangulo, wala pong mamomroblema kung saan kukunin ang pera para makapag-aral hanggang college. Kasi alam niyo po, pwede naman ang mga estudyante, kung hindi man scholarships, ay merong study now, pay later. Pautangin ng pera sa mababang interes at babayaran lamang ito pag nag-graduate na at may trabaho na. Kasama na po dyan, pati libro, pati dormitory fees, at ang ibang allowance. Importante yun kasi yung iba may tuition pero wala namang allowance. So hindi rin makapag-aral po. Ngayon, sektor ng turismo. Ang turismo ay mahalaga sapagkat nakakapagdagdag po ito ng trabaho. Ang Thailand po ay kumikita ng halos $42 billion a year sa tourists at ang kanilang unemployment rate ay 1% lamang. Dahil nga dito, sa Pilipinas po, ang kinikita natin sa turista ay wala pang 6 na bilyon at ang unemployment rate natin ay 6%. Ibig sabihin po, pag maraming mga oportunidad, mga turistang pumupunta, yung turista na yan, sasakay ng taxi, bibili sa sari-sari store, titira sa hotel, pupunta sa mga magagandang tanawin at bibili ng mga souvenir. Ang dami pong mabibigyan ng trabaho. Kaya po, hihikayatin natin na pumunta sila dito, pero aayusin muna natin ang ating mga airport, ang ating mga karsada, at higit sa lahat, kailangan ay bawasan kung hindi mang maalis ng 100% ang korupsyon sa gobyerno. Sapagkat kung meron pong korupsyon, yun po ang nagpapapigil sa maraming mga nais mamuhunan at pumunta dito sa ating bayan. Yes, Ma'am Grace, napakaganda ng 20-point agenda po nyo at yan ang kailangan natin, no? Para po sa ating bansa, dapat magiging presidente po kayo. At mawalan na yung problema, no? Ukol sa TRO. Pag-usapan natin konti yung TRO po. Opo. Anong feeling ninyo ngayon? Na ngayong January 19, na, di ba, isa Opo. lang na po ang oral arguments. Alam mo, hindi ko nga alam, Ate Beng, pero wala akong kaba dito eh. Okay. Sapagkat, hindi dahil sa sigurado ako, no? Kung hindi, panatag ang aking konsensya na lahat naman ng hinain ko, totoo. Ngayon, ako'y umaasa sa katarungan at sa batas at para sa akin, ang pagiging Pangulo ay isang paninilbihan. Minsan, hindi mo alam kung anong gusto ng ating Diyos, ng ating may kapal, ng ating mga kababayan. Pwede mo lang ihain ang iyong sarili. Pero
malaking problema yan. Totoo. Malaking problema ang pagiging Pangulo sapagkat napakahirap na trabaho. Pero, pag ikaw ay nandyan, ang dami mong pwedeng matulungan. Kaya nga sabi ko, ipaglaban natin ito dahil ito'y para sa kabutihan ng mas nakararami. Pero, tatanggapin ko naman po kung anong sasabihin ng ating Korte Suprema sapagkat sa totoo lang, tayo naman po ay kontento rin naman sa buhay. Sa aking personal na buhay, masaya ako at ako'y may pamilya na maayos naman at nagmamahal. Pero syempre, sa alaala na rin ni FPJ na gusto talaga tumulong sa mahihirap, gusto ko ipagpatuloy. Alam nyo, sa puso ni FPJ, prioridad ang Mindanao. Hindi kasi, nung siya'y artista pa lamang, ang mga number 1 fans niya galing dito. Kaya ang dami niyang kausap at ang talagang reklamo sa kanya, napapabayaan ang Mindanao, kulang sa oportunidad, ang daming hindi mabigyan ng hustisya. Kaya sa mga pelikula ni FPJ, palagi niyang hina-highlight ang Mindanao. Totoo. Kaya sabi ko, bilang paggalang sa kanyang alaala, kung ako mabibigyan ng pagkakataon, marami tayong specific programs para sa Mindanao na hindi kayo maiiwanan talaga. At alam nyo pa, lahat ng mga dayuhan, ang number 1 priority nila talaga sa development, Mindanao. Kasi dito malakas ang ating natural resources at napakaganda ng lugar. Kaya kailangan alagaan natin. Yes, ma'am. Ano po bang ibig sabihin ng hindi maiiwan ang mga Pinoy at ang Pilipinas sa iyong infomercial? Di po ba? Opo. Palawakan natin na kaunti, na paliwanag po natin para maintindihan ng ating mga kababayan. Opo, Ate Beng, ngayon yung problema. Yung daming naiiwang Pilipino eh. Oo. Tumataas na raw ang ating ekonomiya, pero 25% ay mahirap pa rin at ilang milyon pa rin ang nagugutom. At ang lugar na tinutulungan, hindi pantay-pantay. Halimbawa, nakakonsentrate lahat sa Metro Manila. Hindi ka kailangan tiga Mindanao para mahalin mo ang Mindanao. Kinakailangan lang may puso ka talaga na manilbihan. Kaya para sa amin, parang pamilya yan. Kung sino ang anak mo na kailangan ng tulong, yun ang uunahin mo, hindi ba? Gobyernong may puso. Sabi nila, daming matatalino sa gobyerno, pero tignan nyo naman, hanggang ngayon, kulang Naiwan pa ang rin. Mindanao talaga. Oo, kulang sa support at malasakit. Kung anong kinikita ng Mindanao para sa akin, kailangan mas malaki ang manatili sa Mindanao. So, isa po yan sa ating gagawin, katulad ng mga proyekto nga para sa mga magsasaka. Alam ko hanggang ngayon, may problema pa rin sila tayo sa power interruptions. Hindi naman po na nararapat yon. Kailangan talaga ay matugunan yon. Pangalawa, sinasabi nila yung peace and order situation, problema sa droga. Alam niyo po, importante talaga na masugpo yan. At bilang isang nanay, naintindihan ko ang pangamba ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam niyo, pag ako ang magiging Pangulo, gagawin kong national security threat ang drugs para kahit military ay kasama na sa pakikipaglaban dyan. Pangalawa, sabi nila babae ako. Tayo, Ate Beng, baka hindi natin kaya. Uy, kaya, pero hindi ba? Ang Korte Suprema nga, babae na mumuno. Ang Ombudsman, babae. Dati, DOJ, babae rin. Ang ibig sabihin, ang mga babae matapang at sino sa atin ang hindi natatakot sa ating nanay? At yung mga gumagawa ng kalokohan ay takot rin sa kanilang asawa. Ang ibig sabihin, ang babae may determinasyon din. Pero may puso tayo para naman hindi basta-basta lang paparusahan, iimbestigahan ng patas, at kung merong maitutulong, tumulong. Pero kung may mali, ay talagang parusahan. Yes. Naalala ko, Mindanao. Malaking mayorea, no? Greater majority of the masses voted for your late father. Opo. Fernando Po. Opo. Ngayon, may nangyari dito sa Mindanao, particularly sa Mama Sapano massacre, di po ba? Opo. Tapos yung SAF 44, Opo. Masakit yon para sa atin. Ano ngayon ang nakikita po ninyo para itong mga problemang ito marisolba? Nako, alam nyo, Ate Beng, yan din ang isang kinasasama ng loob namin sapagkat isang taon na halos ang nakalipas pero wala pa yatang nasasampahang kaso dun sa mga gumawa niyan na pumatay sa ating SAF 44. Kaya nga po, magkakaroon kami ng pagdinig uli. Para tanungin ng DOJ, nasaan na ang mga kaso na yan? Oo nga. At higit sa lahat, tanungin din ng PNP, pakidetalye po sa publiko ang mga tulong na ibinigay nyo sa pamilya ng biktima. Sapagkat, hindi ba, dapat may malasakit tayo na ibibigay dito sa mga nagsakripisyo naman. Yung mga anak nila,
Siyempre naman, dapat ay maayos ang pag-aaral, yung kanilang tinitirhan. Yun po ang tatanungin natin sa hearing. Alam niyo po, sabi nila, baka ito'y pamumulitika. Hindi po, ayoko na nga buksan ng hearing na to eh. Kaya lang si Senator Enrile ay talagang nagsabi, may mga karagdagan siyang katanungan at naniniwala siya may mga bagong lalabas na ebidensya. Bilang chairman po ng committee nito, sa ayaw ko at sa gusto, sa ngalan ng katarungan, kailangan ay gawin natin ang ating nararapat gawin. Yes, maraming salamat po kasi maraming nag-aabang, no? Kailan po mabiyang hustisya ang mga taong nagiging biktima. Sa ngayon po, anong mensahe po ninyo na ating mga kababayan, lalo na po dito sa Davao del Sur? Na alam nila, nandito po kayo personal sa studio, Ate Beng TV and the XPM. Opo, Ate Beng, sa ating mga kababayan, ako'y nagpapasalamat. Noong 2013, kayo po ay nagbigay sa akin na napakataas na boto dito sa Digos at sa Davao del Sur. At alam ko, minahal kayo ng tatay ko at minahal nyo rin siya. Kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, mapapagkatiwalaan nyo ako, hindi ko kayo nanakawan, maayos pong pagpapatakbo, mabilis ang pagkilos at higit sa lahat, prioridad pong Mindanao para na rin sa alaala ng aking ama at dahil sa marami naghihirap dito. Muli isang karangalan at pribileyo, may interview ng isang napakaganda, napakabait at matalinong host na alam ko... Salamat po. Marami kayong nai-interview at nabigyan nyo ako ng pagkakataon. Alam ko, nakikita ko, kahit na kayo ay gentle, kayo ay matapang rin. Kaya siguro, yun ang kailangan, hindi bara-bara, pero mahinahon na matapang. Importante rin po yun. So, maraming salamat, Ate Beng. Maraming salamat, future President of the Philippine Republic, Senator Grace Poe. Ikaw na talaga. I believe you are destined to be the leader in our country. Thank you so much, ma'am. Sa lahat ng ating mga kababayan, panitilihin po nating makinig sa DXPM 91.9 at manood sa Ate Beng TV dahil napakagaling po, informative at maaaliw po kayo. Ito po si Grace Poe. Daghang salamat. Salamat, Grace Poe. It's a great personal encounter with you today. At nalalaman natin ng buong puso ano yung tandem ng may puso. Senator Grace Poe, the future president of our country. Congratulations po. Si Senator Grace Poe. Ito ang susunod na president ng Pilipinas. Thank you, Senator. Thank you, Senator. President, ikaw na talaga. O, tingnan mo ako. Nakaupo. Ay, i-Facebook ko. I'm very proud of you, Senator. No, women advocate. Maraming salamat po, mga kababayan. Napakaganda at napakabait, napakamatalino ang susunod na presidenting babae ng ating bansang Pilipinas, Senator Grace Poe. Voice of Truth. Voice of Freedom. Importante sa isang leader ang katalinuhan, pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatalungan. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad. President, Grace, thank you, take good care. We love you. Balik-balik na yung jingle. Balik-balik ang jingle. Mag-monitor sila sa radio. Gaano man kabigat ang dinadala, gaano man ang hirap na nadarama sa buhay mo, kaibigan ko. Walang pasanin na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampasan. May bagong umaga. Aso na inyo, Grace. Kuha na sila.
Bawat buhay ay may patutunguhan. Thanks so, pasunod na yun. Bawat pangarap ay may katiyakan sa puso mo. Huwag magbibigo. Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. Dili habol ka. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Voice of Truth. Voice of Freedom. Gumising sa lungin ang bagong silang. Halina kayo, tumulong lipulit. Bagong umagang darating po para sa ating lahat na mga taong bayan sa bansang Pilipinas at nasa mga kamay ng ating very humble, very beautiful, very intelligent na kandidato for president. No? Siya po ang ating modelo para sa mga kababaihan. The true advocate for women, si Senator Grace Poe. Voice of Truth. Voice of Freedom. Isang simpleng babae pero puno ng laman ang utak para sa kasaganahan ng ating mga kababayan, hindi sa sarili niya. Voice of Truth. Voice of Freedom. Katulad din po ni Vice President na nga, Senator Francis Joseph Guevara Escudero. No? Down to earth po silang lahat, ating na-interview. Magaling magsalita, no? Walang pagkukunwari. Si Ma'am Grace po, si Senator Chis Escudero. Siyempre, ang nag-iisang actor sa grupo, no? Nina Ma'am Grace po and Senator Chis Escudero, si Edo Manzano, celebrity, host, businessman, isang sundalo, isang champion ng black belter. Napakagaling, napakabait, napaka-approachable po nilang lahat. Di ko lang nakita si Ma'am Lorna Kapunan, no? Kasi gustong-gusto ko na makita at makisalamuha, makikipagpanayan po tayo sa isang matapang, no? At hindi umaatras ng labanan, no? Si Attorney Lorna Kapunan. Anyway, babalik pa man din sila dito. And we will accept them at sa kanilang kandidatura ng buong puso. May pusong tandem po. Senator Grace Poe is running for president. Si Senator Francis Chis Escudero is running for vice president. Si Senator, Vice Mayor ng Makati po yan ngayon. At tatakbong Senator Edo Manzano, napakagwapo at napakabait din. At si Ma'am Lorna Kapunan, hindi man siya artista, pero kilalang kilala ng ating bansa dahil po sa kanyang advokasya. Matapang, matalino, maganda, may puso at may ipinaglaban. Bongga na, kuwela pa. Voice of Truth. Voice of Pakinggan Freedom. natin mulit-muli no, ang jingle po, infomercial ni Ma'am Grace Poe. At itong background, aalis na po ako dahil a-attend pa tayo ng press conference para ma-cover lang ng Ate Beng TV. Maraming salamat po mga kababayan. Magkaisa po tayo. Tutulungan natin ang dapat tulungan sa darating na halalan. Talagang may bagong umagang darating. Dito po ako mag-e-extra. It's a great day. It's a great day really. Kasama ang ating sikat na mga panauhin. Hindi natin alam, uupong presidente si Ma'am Grace Poe. Vice President si Senator Chis Escudero. Senador si Sir Edo Manzano at Ma'am Lorna Kapunan. At check lahat ng kanilang mga agenda. Yung hope kay Attorney Lorna Kapunan, yung agenda ni Sir Edo Manzano, agenda naman ni Senator Chis Escudero at ni Ma'am Grace Poe ay siyang makakapag-angat
ng ating isla ng Mindanao, the land of promise. Hindi hanggang pangako na lang. O hindi itong mga leaders na na-interview natin ay siyang magdala ng progreso po at hindi tayo maiiwan nga dito sa Mindanao. Maraming salamat. To God be the glory. Maraming salamat po, Panginoon. At gabayan niyo po ang ating mga panauhin ngayong umagang ito, saan man sila magpunta para sa adikain kani-kanilang mga prime objective para po maipatupad nila ang nakahilirang tulong po para sa atin. Maraming salamat at magandang araw dito po sa ating palatuntunan. Ako ang nag-iisang diwata ng media. Susunod si Daniel, alas ng Zone 1. Importante sa isang leader ang katalinuhan, pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatarungan. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad.